Ngayong taong 2025, maraming Pinoy ang nakasubaybay sa galaw ni Pi Network. Isa ito sa mga pinaka-intrigang crypto dahil sa pangako nitong maging accessible kahit sa mga taong walang bangko o internet sa regular na paraan. Pero ngayong buwan ng April, marami ang nagulat dahil bumagsak si Picoin ng halos 72% simula noong February 26. Galing po siya sa mataas na presyo pero ngayon unti-unti na siyang lumalapit muli sa kanyang all-time low na nasa presyong 0.40. Pero ang tanong, bakit bumabagsak itong si Picoin at may pag-asa pa ba siyang bubangon muli? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang mga technical na dahilan sa likod ng pagbulusok ng presyo ni Picoin at pag-usapan din natin ang mga indicators tulad po ng balance of power, Chaikin money flow at saka super trend. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit nga ba bumabagsak ang presyo ni Picoin mula pa nitong February 26. Yan, simula pa noong February 26 ay tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng presyo ni Picoin. Kung titignan po natin ang kanyang charts, makikita natin na halos 72% ayan ang nabawas sa kanyang value. Ibig sabihin ay kung meron ka pong Picoin na nabili noon sa mas mataas na presyo, malamang ay nalugi ka na ngayon kung hindi ka pa nagbenta. Isa sa mga dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagbaba ni Picoin ay dahil po sa tinatawag na bearish pressure. Ang ibig sabihin nito ay mas marami ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Kapag ganito po ang nangyayari sa market, kadalasan bumabagsak ang presyo ng isang token dahil wala pong masyadong demand o interest mula sa mga buyers. Ayan, simulan po natin sa pinakaunang indicator natin dito kung saan po ay ang tinatawag na balance of power or BOP. Ayan po yung nakikita natin sa chart na ito. Kaya ayan, ginagamit ito para masukat kung malakas ba ang buying pressure o selling pressure ng isang token. Kapag positive po ang BOP, ibig sabihin ay mas malakas ang mga buyers. Pero sa kaso ni Picoin ngayon, ang BOP niya ay nasa negative. Yan, nakikita natin dito is negative 0.16. Ayan, nangangahulugang hawak po ng mga sellers ang market. Kaya sa madaling salita ay mas pinipili ng mga may hawak ng Picoin na ibenta ito kaysa sa i-hold na siyang nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo. Yan, dito naman po tayo sa pangalawang indicator kung saan ay ang tinatawag naman po na Chaikin money flow or CMF. Kaya ano naman ang sinasabi nito? Bukod po sa BOP ay ang isa pang indicator na nagsasabing pababa ang trend ni Picoin ay ang Chaikin money flow or CMF. Ang CMF ay ginagamit para malaman naman kung pera ba ay papasok or lalabas sa market ng isang token. Kapag ang reading ng CMF ay nasa ibaba ng 0, ibig sabihin is mas marami po ang pera ang lumalabas. Ibig sabihin is mas maraming nagbebenta. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa negative 0.12 ang kanyang CMF reading. Yang CMF reading ni Picoin na malinaw na nagpapakita na mas marami pa rin ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ibig sabihin ay hindi pa tapos ang pagbagsak ni Picoin at posibleng bumaba pa ito lalo kung walang magbabago sa kanyang trend. Ngayon is may pag-asa ba pa talagang bumangon itong si Picoin? Bagamat pababa po ang kanyang trend ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pag-asa. Ayon po sa technical analysis, kung biglang dumami po ang demand para kay Picoin, pwede po siyang umakyat muli ng hanggang $1.01. Pero bago po mangyari yan ay kailangan muna niyang lampasan ang resistance level sa 0.86. Ayan, resistance level po sa mga hindi nakakalam ay tawag po sa mga presyo kung saan maraming nagbebenta. Kumbaga parang harang ito sa daan ng presyo paakyat. Kapag hindi niya ito malampasan ay babagsak lang siya ulit. Yung support naman is yan po yung kanyang kabaliktaran. Ngayon is kapag tumaas po ang demand at lumampas po siya sa resistance, posibleng umakyat po si Picoin at mabawi niya ang mga nawalang halaga.
Yan, dito naman po tayo sa sunod na indicator kung saan ay ang tinatawag na super trend indicator. Ayan, ang kanyang super trend indicator. Ang super trend ay isa itong tool para makita kung bullish o bearish ang isang asset. Sa ngayon, ang presyo po ni Picoin ay naglalaro sa presyong 0.663 at ito ay nasa ilalim ng super trend line na nasa presyong 0.93. Yan, nakikita natin dito yung super trend line ay yan po yung kulay red na naka-highlight dito. Yan, yung bahagi na kulay red na naka-highlight. At yan, yung pinakamataas na portion nito ay nasa 0.93 na presyo. Yan, kapag ganito po ang setup, ang ibig sabihin po nito ay bearish ang market at posibleng bumaba pa itong si Picoin. Ibig sabihin ay kung hindi po magbabago ang trend at patuloy ang pag-alis ng mga investors, posibleng bumalik po si Picoin sa kanyang all-time low na nasa presyong 0.40. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Bilang mga Pinoy na sumusubaybay at naghintay ng matagal para kay Pi Network, maaring nakakaramdam na tayo ngayon ng kaba, lungkot at pagkadismaya. Marami sa atin ang nagmina ng Picoin gamit lamang ang ating cellphone at umaasang magkakapera mula rito. Pero ngayon, unti-unting nawawala ang tiwala ng market kay Picoin. Kaya kung ikaw po ay may Picoin holdings at hindi mo pa ito nailabas o na-convert, maring maapektuhan po ang value ng pinaghirapan mo kung patuloy po itong bumaba. Para naman sa mga nagbabalak na pumasok pa lamang or mag-invest dito kay Picoin, kailangan mo munang pag-isipang mabuti kung sulit ba ang risk na ito. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito is sa totoo lang, si Pi Network ay may magandang layunin. Yan po ang gawing accessible ang crypto para sa lahat, lalo na sa mga hindi bahagi ng formal banking system. Pero habang hindi pa rin malinaw kung kailan ito magiging fully open sa public trading o kung paano po ang full tokenomics nito, delikado pa rin po ang sitwasyon. Ang pagbaba ng presyo ay maaring temporary lamang, pero sa ngayon wala pang konkretong balita o update mula sa Picore team na siyang magbibigay ng kumpiyansa sa mga investors. Ang payo ko po ay mag-obserba muna. Huwag pong magpadala sa hype o takot. Kung long-term investor ka po at naniniwala ka sa vision ng Pi Network, maaring ito ay magandang opportunity para bumili sa mababang presyo. Pero kung hindi ka po sigurado, mas mabuting maghintay muna hanggang maging mas malinaw ang direksyon ni Pi Network. At ayan, sa kabuuan ay ang pagbagsak po ni Pi Network at kung bakit malapit na siyang bumalik sa 0.40 ay ayan. Yan po ang at ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.